Humina si Quiapo. Ang dating Typhoon Quiapo ay hindi na isang typhoon ngayong umaga. Ito ay isang tropical depression na lamang, ngayon ay nasa 1,015 kilometro sa hilagaang kanluran ng extreme northern Luzon, patuloy na lumayo at humihina. Ang isang bagyo na nagdala ng 120 kilometro bawat oras na hangin at nakapagdulot ng 100 hanggang 200 milimetro ng ulan sa northern Luzon ilang araw lang ang nakakaraan ay ngayon ay isang remnant ng kanyang dating sarili. Ngunit ang habagat na kanyang pinahusay ay nananatili, at ngayong umaga, ika-27 ng Hulyo 2026, ang southwest monsoon ay nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa Metro Manila at malawak na bahagi ng Luzon. Ang Quiapo ay humina. Ngunit ang habagat ay nagpapatuloy. Magandang umaga mga kababayan. Ito ang inyong 24 oras na pagtataya ng panahon na inilabas ng Pag-asa ngayong alas 4 ng umaga nitong Lunes, ika-27 ng Hulyo 2026. At ngayong umaga, mayroon kaming komprehensibong ulat ng isang bagyo na humina at lumayo na, kasabay ng isang southwest monsoon na patuloy na nagdadala ng seryosong weather conditions sa malawak na bahagi ng Luzon. Simulan natin sa pinakabagong status ng dating Typhoon Quiapo. Simula alas 3 ng umaga ngayong araw, ang dating Typhoon Quiapo, ngayon ay Tropical Depression na may international na designation na NOL 2612, ay tinatantya ng Pag-asa sa 1,015 kilometro sa hilagaang kanluran ng extreme northern Luzon. Nakalagay sa 25.4 degrees hilaga, 113.3 degrees silangan. Ang sistema ay gumagalaw patungong hilagaang kanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras, na may pinakamataas na tuloy-tuloy na hangin na 55 kilometro bawat oras at mga gust na umabot sa 70 kilometro bawat oras. Ang sistema ay nasa labas pa ng ating IA at patuloy na gumagalaw palayo mula sa ating bansa. Ito ay isang dramatic na pagbaba mula sa pinakamataas na lakas ng Quiapo bilang isang typhoon na may 140 kilometro bawat oras na hangin ilang araw na ang nakakaraan. Ang dating Quiapo ay mabilis na humihina habang ito ay gumagalaw patungo sa mainland China. Para sa ating bansa, ang kabanata ng Quiapo ay halos ganap na nagsara ngayong umaga. Ito ay wala na sa ating ire, ito ay humihina, at ito ay patuloy na gumagalaw palayo. Ito ay isang magandang balita para sa bawat Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin ang pangunahing weather concern ng ating bansa ngayong umaga. Ang Southwest Monsoon. Ang Southwest Monsoon o habagat ay kasalukuyang nakakaapekto sa Luzon ngayong umaga. Pansinin ang sinopsis ngayong umaga. Ang habagat ay nakakonsentra sa Luzon ngayong araw, nagpapakita ng isang monsoon na nananatiling malakas sa ating pangunahing pulo kahit na ang Quiapo ay malayo na at humihina. Pag-usapan natin ang forecast weather conditions para sa bawat bahagi ng ating bansa ngayong umaga. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, at Batangas. Ang mga lugar na ito ay inaasahang makakaranas ng maulap na kalangitan na may nakakalat na ulan at mga kulog-kidlat dahil sa southwest monsoon. Ang posibilidad ng flash floods at landslides ay nananatiling banta dahil sa katamtaman hanggang minsan ay malakas na ulan. Pansinin ang napakamalawak na listahan ngayong umaga. Mula sa Ilocos Region sa Hilaga, Cagayan Valley sa silangan ng Hilaga, Cordillera sa bundok, Metro Manila sa gitna, Mimaropa sa timog, hanggang Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, at Batangas sa Central at Southern Luzon. Ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay sumasaklaw sa napakalawak na bahagi ng Luzon ngayong umaga. Para sa Metro Manila, ang scattered rains at thunderstorms ngayong umaga ay nagdadala ng patuloy na banta ng urban flooding sa mga lugar na kilala bilang madaling mabaha. Ang mga lugar tulad ng Marikina, Malabon, Navotas, Valenzuela, at iba pang mababang lugar sa ating lungsod ay dapat nananatiling nasa mataas na antas ng pagbabantay ngayong araw. Ang mga motorista ay pinapayuhang mag-ingat sa mga daan at maging handa para sa posibilidad ng malalim na tubig. Para sa Bulacan, Laguna, at Cavite, ang scattered rains at thunderstorms mula sa habagat ay nagdadala ng banta ng flash floods sa mga lugar na malapit sa mga ilog, lalo na sa mga lugar na malapit sa Pampanga River, Angat River, Laguna Lake, at iba pang pangunahing katawan ng tubig.
Manatiling napakamapagmatsyag ang lahat ng mga komunidad na malapit sa mga lugar na ito ngayong umaga. Para sa Cordillera Administrative Region, ang scattered rains mula sa habagat ay nagdadala ng mas mataas na risk ng landslides sa mga bundok na lugar. Para sa lahat ng mga residente ng Benguet, Mountain Province, Ifugao, Kalinga, Apayao, at Abra, ang lupa sa maraming lugar sa inyong rehiyon ay maaaring saturated na mula sa ulan ng nakaraang ilang araw. Manatiling napakamapagmatsyag at handa na lumipat sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa southwest monsoon. Para sa natitirang bahagi ng bansa, ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may mga isolated na rain showers o thunderstorms ay inaasahan dahil sa localized thunderstorms. Para sa kondisyon ng hangin at karagatan ngayong umaga, para sa western section ng Luzon, ang hangin ay moderate mula sa timog kanluran patungo sa timog, na may coastal waters na moderate at umabot sa 1.5 hanggang 2.5 metro. Ang 2.5 metro na alon sa western seaboards ng Luzon ay isang mapanganib na kondisyon para sa maliliit na sasakyang dagat. Para sa lahat ng mangingisda at maritime operators sa western seaboards ng Luzon, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Mag-ingat at regular na suriin ang mga weather updates bago maglayad. Para sa natitirang Luzon, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog silangan, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.8 metro. Para sa Visayas at Mindanao, ang hangin ay magaan hanggang katamtaman mula sa timog patungo sa timog kanluran, na may coastal waters na 0.6 hanggang 1.5 metro. Ang mga kondisyon ng karagatan sa Visayas at Mindanao ay manageable ngayong umaga. Para sa temperatura at halumigmig ngayong umaga, ang panahon ay nagpapakita ng patuloy na cool na kondisyon. Ang pinakamababang temperatura ay 25.4 degrees Celsius na naitala ngayong alas 5 ng umaga at ang pinakamataas ay 31.4 degrees Celsius na naitala kahapon ng alas 2 ng hapon. Ang pinakamababang relative humidity ay 69% kahapon ng alas 2 ng hapon at ang pinakamataas ay 75% ngayong alas 5 ng umaga. Ang napakamataas na 75% na morning humidity ay nagpapakita ng extremely moist na atmosphere na nagdadala ng mas mataas na posibilidad ng malakas na ulan sa maraming bahagi ng bansa ngayong araw. Para sa astronomical at tidal na impormasyon para sa Metro Manila ngayong araw, ang araw ay sumikat ng alas 5:38 at lulubog ng alas 6:27 minuto. Ang buwan ay sisikat ng alas 4:50 ng hapon at lulubog ng alas 3:19 ng madaling araw. Ang illumination ng buwan ngayon ay 76%, halos full moon na ngayong gabi. Ang mataas na tidal activity na dulot ng halos puno na buwan ay nagdadala ng mas mataas na coastal flooding risk sa mga baybayin ng ating bansa ngayong gabi, kasabay ng malakas na hangin at alon mula sa pinahusay na habagat. Ngayon, isang comprehensive final assessment ng ating weather situation ngayong umaga at ang mas malawak na konteksto ng ating weather story. Ang dating Typhoon Qiapo ay isang tropical depression na ngayon, humihina at lumayo mula sa ating bansa. Ngunit ang southwest monsoon na kanyang pinahusay ay nananatili at nagdadala ng scattered rains at thunderstorms sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimaropa, at maraming bahagi ng southern Luzon. Ang halos full moon ngayong gabi ay nagdaragdag ng mas mataas na tidal activity sa ating mga baybayin. At ang 25.4 degrees na minimum temperature at 75% na maximum humidity ay nagpapakita ng isang bansa na fully immersed sa rainy season. Habang nagpapalit ang mga bagyo sa ating radar, ang habagat ay nananatiling pinaka-consistent at pinakamalawak na weather threat para sa ating bansa ngayong umaga. Ang rainy season ng 2026 ay nagpapatuloy ng pagiging isa sa mga pinaka-active na seasons sa kasaysayan ng ating bansa. At ang ating collective preparedness at vigilance ay kailangan sa bawat araw. Para sa lahat ng local government units at disaster risk reduction officials sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna, at Batangas, ang mensahe ngayong umaga ay malinaw. Tiyakin na ang inyong flood control systems ay fully operational.
Tiyakin na ang inyong mga evacuation centers ay standby at handa. Tiyakin na ang inyong mga rescue teams ay on standby. At tiyakin na ang inyong mga komunidad ay nananatiling informed tungkol sa lahat ng weather threats ngayong araw at gabi, kasama na ang mas mataas na tidal activity ngayong gabi dahil sa halos full moon. Ang susunod na weather update ay ilalabas ngayong alas 11 ng umaga. Manatiling ligtas, manatiling handa, at manatiling informed mga kababayan. Ang Quiapo ay humina at lumayo na. Ngunit ang habagat ay nandito pa at malakas sa Luzon ngayong umaga. At ang ating bansa ay kailangang manatiling handa sa bawat araw ng rainy season. Ito ang inyong weather team, laging nandito para sa inyo, laging nag-aalaga, at laging handa. Magandang umaga at maingat sa lahat.